Samantala, kumuha muna tayo ng update mula sa Bohol, mula sa aming kasamang si Waywaya Macalma na siyang mag-uulat mula roon. Waywaya, kumusta na ang mga pangyayari dyan? Princess, patuloy ang pagdagsa ng mga tulong mula sa national government at maging sa mga civilian agencies dito nga sa Tagbilaran City, Bohol. In fact, kaka-unload lang ng mga hospital beds mula ito sa DOH. Ito'y lulan nga ng commercial flight. Hindi ko lang natanong kung ilan mga hospital beds, pero marami-rami ang hospital beds na dinala dito ng Department of Health para nga ibigay sa mga ospital nga na ng mga gumuhong ospital dito, lalo na sa Maribohok at Loon, kung saan ito'y mga bayan na higit na sinalanta nga ng lindol. Gayunpaman, meron din mga nakaantabay din mula sa hanay ng Armed Forces Philippines mag-ferry ng mga relief goods sa mga darating nga dito sa Tagbilaran, Bohol. At patuloy pa rin nga kami, Princess, sa karanas ng mga malalakas at mga mahihinang aftershocks matapos nga ito yung ika-4 na araw na matapos nga yanigin ng 7.2 magnitude na lindol. At Princess, kanina nabisita namin ang isa sa mga simbahan na nasira. Ito nga yung Baclayon Church na kung saan nga ang tore nito ay or yung tower bell na tinatawag natin sa simbahan ay nasira ng guho. Habang nakikita mo sa picture or sa video, meron doon inang birhen na nakatayo lamang. Tanging pader ng Baclayon Church, yung unahan yan, part na yan, ay nasira at natabunan na ng yung mga guho ang buong street sa may Baclayon Church. In fact, ang Philippine National Police hindi na nagpapahintulot ng kahit anumang sibilyan o maging mga turista makalapit doon sa Baclayon Church dahil nga sa ating nararanasan ng mga aftershocks at baka nga may iba pang pader na gumuho anytime once na nagkaroon muli ng mga malalakas na aftershocks. At yan ang pinaka-latest update mula rito sa Bohol.